Pilipinas ang oras po natin, alas 6:44 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Maulang gabi po sa inyong lahat. Kasama niyo na po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Grabe, napakalakas po ng buhos ng ulan. Kaliwa at kanan po ang baha dito po sa Metro Manila. Especially sa amin, sa Cavite area. Diyan po sa may bahagi po ng Molino at saka Imus. Ayan. Sana po ay yung iba. Kasi Attorney Cam, alas 2 ay nagkaroon ng work suspension sa mga pampublikong tanggapan at mga eskwelahan. At meron din sa mga pribadong kumpanya na nag-announce ng maagang pag-uwi. Oo. Although yung iba, Attorney Cam, bagaman at maaga, too late na dahil nakabuhos na ng matindi ang malakas na ulan. Medyo bahana. Bahana. No? Kaya sila ay nadagdag doon sa mga tenga sa daan instead na natenga sa opisina. Although, siguro kung mas maaga-aga ay hindi na natenga pa sa daan at mas maaga-aga nakauwi. Ayan. Pero kung nasaan man po kayo, sana po kayo ay ligtas. At ayun, ganun talaga. Opo wala tayo magagawa. Kailangan po laging magdala po ng mga pananggalang po no ngayong panahon na ng tag-ulan. Ramdam na ramdam natin ang epekto ng kapabayaan ng ilang mga nasa gobyerno at ang kapabayaan na din natin dahil nagdadagdag po tayo ng basura. Totoo yan. Kaya nagiging sanhi po ng pagkabaha. No? Lahat tayo ay dito? Apektado. Lahat din tayo ay contributor sa matinding pagbaha dito sa Metro Manila. At syempre, yung mga estudyante na papasok sa darating na August 5, medyo malapit-lapit na. Magpapasokan na pala. No po, no? Kailangan po, no? Itong panahon ng pagbaha, ready na sa mga anak yung mga kapote. Oo, tsaka Attorney Cam, kapag ka po bumabaha, usong-uso yung leptospirosis. Yes. Ayan, kaya doble ingat. Lalo na yung may mga sugat, may open wound, Yun pong mga plastic na, silicone ba yun, Attorney Cam? Na parang boots. Yes. Ipapatong mo or isusuot mo kapag nakasuot ka na ng sapatos. Gamit na gamit sa ngayon. Importante po yan. So, again po, maingat-ingat sa mga nagmamadali po. Dahan-dahan lang po sa kalsada dahil madalas po ang daanan. Parang mahirap din magmadali, Attorney Cam, kung baha ang dadaanan. Nakikita ko yung mga video ng mga kasama natin sa field, marami na pong mga sasakyan ang tumitirik. Ayan ang ayaw natin, no? Tansya-tansya muna. Kapag hindi po kaya ng sasakyan, wag na I was not informed. Naalala mo ba yun? Oo nga si Attorney, kasamahan ko yun dati. Hindi siya na-informed. I was not informed. Dumaan siya sa baha, hindi daw siya sinabihan. Kaya naman lumubog yung kanyang sasakyan. Tumirik yung sasakyan niya. Ako panyera naalala ko, tanda ako dyan, dumaan ako sa may Las Piñas, yung talagang bahain dyan na crossing tapos may bridge. Panyera nung ako'y dumadaan, alam mo may mga bata na naliligo, syempre normal, no? Yung mga kabataan. Ang sabi ba naman sa akin, titirik na yan. Titirik na yan. May mantra sila, titirik na yan. Kasi kumikita sila kapag may tumirik. Ay, gano'n ba yun? Meron din dyan sa parteng papunta sa ang tawag doon, Attorney Cam. Saan ba yung may San Lorenzo? Yun doon sa may area nun sa ilalim. Basta dyan. Meron din dyan malapit dyan na malalim na portion na bumabaha. May pailalim kasi. May maliit na tunnel dyan. May pailalim. Naku, nakakatakot. Kasi dyan matindi ang mga pagbaha din. Yan. At syempre,
Dahil kahit umulan po ngayon, tuloy pa rin po ang pagbibigay natin ng kaalaman, impormasyon regarding pa rin po sa usaping legal at ang pag-uusapan po natin ngayon, baka makarelate po kayo yung sasakyan po, no? Kailangan niya ng sasakyan, ay may mag-donate sa inyo ng sasakyan. Why not? Take possession immediately and of course, yung valid donation. Take note kapag kasasakyan, lagpas na po yan 5,000 ay kailangan na po yan na in a public nasusulat in a public instrument. Papanotary po ninyo. So ang topic po natin ngayon ay all about donation. Gusto natin donation, yung tayo po ay nagbibigay. Pagre-regalo. Sabi nila mas maigi daw na ikaw ang nagbibigay kasi tumatanggap. Kami po mas gusto namin tumatanggap. Lalo kapag yung mga donasyon na ibinigay po sa inyo. Kasi po ang donasyon, syempre ito yung act of Panyera, parang act of generosity and liberality. Yes. In favor of another, di ba? Pabor sa'yo. Maaaring dahil sa inyong relasyon, maaaring dahil natuwa lang sa'yo, Panyera, di ba? Dahil sa kabutihan mo, dahil sa magandang pagmamagandang loob mo before, na wala naman siyang inaantay na kapalit o bayad. O kaya naman, gusto niya i-donate sa'yo kasi gusto niyang sumakit din ang ulo mo. May mga ganon. Pwedeng ganon. Sa'yo na lang to. Pero sa'yo na, saluhin mo din yung mga problema nito. Ayan. Kasi po, hindi lahat po ng donasyon ay maaaring paborable po sa pinagbibigyan. Sa maaaring meron din pong disadvantage. So, nire-require po ng batas na kailangan meron po itong consent. Yan. So napakahalaga po noong mga tatalakayin natin tonight, para po sa mga binibigyan. Dahil common Attorney Cam, yung binigyan na ito sa akin ni nanay at tata, yung pala ay verbal lamang. Uy, ipinangako na ito na sa akin ito kapag ka nawala si nanay at tatay. Uy, hindi sabi sa akin, ito daw ang mamanahin ko, akin ito. So, yun pong mga yan ay salita-salita lang, wala po yung epekto, Kaya makinig para sa mga merong napangakuan or napangakuan or nagpangako para po matuloy or maisa katuparan inyong mga pangako. At sa mga naman po, nag-expect na sila po ay tatanggap ng properties, whether real properties or personal properties, dapat makinig po kayo dito. At syempre sa mga gusto pong share ang ating talakayan. Libre po ang mag-share. Libre po, At sumali sa ating Malakas online promo. Again po, ang katanungan pala, yes or no. Kailangan ba na may acceptance si Donnie para maging valid ang donation? Ang Donnie po, yung pinagbibigyan. Dalawa po kasi ang partido sa pag-donate, Yung donor, yung nagbibigay, at saka yung donee, yung tumatanggap, yung pinagbibigyan. Kailan ba nagiging perfecto o nagiging complete, valid yung donasyon? Pwede bang i-text ko lang si Attorney Rina Seco, sabihin ko, Attorney, sign na lang tong car ko ha, ganon. Perfected na ba yun? Pwede na bang ma-enforce yun ni Panyera na, uy, tinext mo ko Meron kasi mga formalities po nire-require, hindi po yun papasok doon. Kasi, paano mo napapanotary yung text message, di ba? Correct. So, again po, yung donasyon po ay nagiging valid, nagiging perfected po from the moment na nalaman po ni donor ang kanyang pagtanggap, at inaccept niya ito, sinasabi niya, tinatanggap ko ang inyong donasyon. Pero again po, although perfected po ito, again, yung formalities required by law na dapat po ay ito ay nasusulat kung kapag ang ibinibigay po na property sa inyo ay more than 5,000. Kasi kung halimbawa... Lalong-lalo na kapag real properties. Kasi kung halimbawa, Panyera, binigyan kita ng halagang, dinonate ko yung aking... 4,999. na bag, na halimbawa na 4,999. Panyera, sa'yo na to. Wala lang yan, hindi naman kailangan ng public. So, kailangan lang ay maibigay mo sa akin, ng physically. At tinanggap ko. Sige, thank you. Tapos na ang donasyon. Tapos na po. Pero kapag lumagpas ito ng 5,000, actually, hindi tayo masyadong particular kapag ganung amount lang. Pero kapag real properties or properties na kailangang iparehistro, doon po pumapasok, Kasi later on, kapag kayo mga tagapagmana ng donor ay naghabol, mahahabol po ito kung hindi naaayon doon sa mga requirements ng donasyon. In fact, kahit pa naibigay na sa iyo, kahit pa meron ka doon not duly notarized ang inyong donation, kung wala kang valid acceptance at hindi mo ito na
communicate during the lifetime of the donor. Nako. Abay, alam niyo po ba na maaari pa rin itong mabawi dahil hindi po completed ang donasyon. Kaya take note, wag nang magpapatumpik-tumpik pa. Yan. Ayan. At mamaya, pag-usapan natin na nabigay na natin yung mga other requisite ng donation, ano ba ang sumasaklaw dito, paano po ba ito, at syempre kung ano po ba yung mga kaso na may kinalaman po sa donasyon, maaaring mag-message din po kayo kung meron kayong katanungan. Pero bago tayo mag-commercial, nag-senyas na si Het, magbugay-pugay muna tayo sa mga nanonood. Yes, magandang gabi sa Hilario Enriquez, gayon din Marlene, magandang gabi, Gael Enriquez at si Racy Simona. Ganyan. Si Tita Mimi Arillo, magandang gabi sa iyo. Evitz Escueta at Moonbeats, Marites Liedo at Grace. Ay, namiss naman kay Ma'am Grace Recta. Ronald Tumbaga, Ramel Maluto at Mirna De La Cruz. Ganyan din si Villeta Montecalvo Zambrano. Ivy Gutierrez, magandang gabi po ng Pangasinan. Jerry Sumagaysay, Danny Boy Pata, Nonito Lutang. Ayan, magandang gabi po. Wag po kayong lulubog. Lulutang lang sa baha. May question si Nonito Lutang. Mamaya sagutin natin, good evening po. Pwede po ba mag-receive ng regalo kahit government official pero mag-best friend sila before? Sige. Racy Simona, magandang gabi. At Mystico Fantavelia. Kaya nandito Ami Miraflor Garcia. Ayan, Hilario Enriquez ng San Rafael, Tarlac City, and Jason Abulencia. Magandang gabi. Marlene ng Navota sa magandang gabi po. At nakakasama nyo, nakakapiling nyo pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kami pa rin po ang inyong nakakapiling, nakakasama, napapakinggan at napapanood. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Pinag-uusapan pa rin po natin ang tungkol po sa donasyon. Yan. Kanina nasabi na natin na kailangan po, kapag mga, especially pag real properties, personal properties na kailangan pong irehistro. Ano ba yung mga personal properties na kotse, nirerehistro? yung motor. Sasakyan, di ba? So, kapag ganito po, kailangan po itong naisusulat at kailangan nasa public instrument. Oo, kasi kapag po ito ay nasa inyo, na sa inyong possession, tas halimbawa namatay yung yung original na may-ari, mahahabol po ito ng tagapagmana niya. O kaya naman, Attorney Cam, kung ayaw mong ibigay, sasabihin niya ng tagapagmana, ay, kinarna po niya. Delikado kayo. Kaya importante po yung proper documentation. Yes. Ano ba yung mga requisite ng donation para ito po ay maging valido? Siyempre, again po, nasabi na natin. Review na lang ito, Attorney Cam. Meron pong capacity po yung nagdo-donate. Kasi minsan, bata pa lang, wala pa sa tamang edad. Sabi niya, okay, do-donate ko na yung aking kung ano mang meron siyang property. Saka siya dapat ang may-ari. Correct. Kasi marami sa atin, ibibigay ko na lang sa iyo, yung pala kay nanay at tatay na property. Kahit pa ikaw ay, ini-expect mo, magiging akin din dahil solong tagapagmana. Ako, hindi pa. Hanggat hindi namamatay si nanay at tatay, hindi ka pa maaring mag-dispatcha. Maliban lang ako may special power of attorney to that effect. Kung halimbawa, yung binagit ko kanina, nagbigay ako ng donasyon ng bag kay Attorney Rina Seco, pero yung bag pala na dinonate ko hindi sa akin. Kay Mama Vita pala. Kay Mama Vita pala. So, hindi pa rin po. Ang sabi rin po ng batas, kailangan may delivery. Yan. So, paano yung delivery? Halimbawa po, sasakyan. So, ibibigay po sa inyo sa sasakyan. Pagbigay ng susi, that's tantamount to delivery na. Pati mo na din yung pagbigay sa inyo ng ORCR. Kopya ng ORCR. Pag mga lupa naman, yung execution ng document is already tantamount to, kumbaga, ay constructive delivery or symbolic na delivery dahil hindi mo naman nabubuhat yung lupa, di ba? Attorney Cam, ito yung lupa na yung sa pasugan. Lupa sa pasugan. Ito, 10 hektarya nabuhat mo. Ang dami. 10 hektarya. Sarap naman, sana all, di ba? So, ito po, at again po, importante para maging ito po ay valido, yung consent, o yung acceptance ng donee. Dahil, nabanggit namin kanina, may mga dinodonate minsan na merong kaakibat na mga burden. Di ba? May pabigat, ganyan. Like, bayaran mo na lang yung buwis. Yan.
O kaya kung ano pa halimbawa, attorney ka man, o sige, ito i-donate ko sa inyo, provided na gagawin mo itong preschool, di ba? Para sa mga bata. Ayun. Na usually, meron itong mga kaakibat na kondisyon na, within this number of years, dapat maipatayo mo. Kung hindi, no, automatically revoked ang donation. At usually, kapag po may mga kondisyon na ito, isinusulat po ito, ina-annotate po ito doon sa title ng property. Yes. O kaya naman, Panyera, binigay sa yung property pero meron pa palang mga utang na kaakibat nito. Kunyari, hindi nabayaran yung association dues for how many years, no? Umabot na sa mga 100,000. O kaya yung kanyang amilyar, hindi rin niya nababayaran, no? So yung mga, o kaya meron din itong kaakibat na yung kung ano-ano pa na mga dapat mong bayaran na sometimes kung ikaw ang donee, parang wala ka namang pera pang-accept, tsaka baka sakit din ng ulo mo. So, meron kang pagkakataon na sabihin na, hindi ko tinatanggap. Ay, paano yan? Halimbawa, donasyon. Paggawa mo ng preschool, abay ka, makamahal-mahal magpatayo ng structure, diba? Tapos may mga permits pa itong kaakibat at kung wala ka namang kakayanan, syempre, pwede mong tanggihan. Ay, ayoko po. Sa iba nyo na lang ibigay. Yan. That is of course assuming ito ay may mga kondisyon. Pero kung libre at wala na namang iba, walang kondisyon, then go ahead. Yes. At syempre, napag-usapan din natin kanina, pwede po bang i-donate yung mga future properties mo na ini-expect mo, lalong-lalo na kung ikaw ay solong tagapagmana. Ayan, halimbawa na lamang po, meron pong mga naipatayong mga apartments, condominiums na pinaparenta ng inyong mga magulang. Alam mo sa sarili mo na maaaring solong tagapagmana ka, dalawa lang, in-expect mo na, tag-isa kami dito, akin itong property na to. Pwede mo bang i-donate sa halimbawa, meron kang anak, i-donate mo diretso sa anak mo? Of course, hindi pa po. Yan. In Kuwait pa lang po, habang hindi pa namamatay ang ang totoong nagmamay-ari, kahit pa ikaw ay solong tagapagmana, in Kuwait pa lang yung karapatan mo. Ibig sabihin, abangers ka pa lang. Yes. Yung expectancy lang ang meron ka. Pag i-expect, ano ba yung expect, Attorney Cam? Maasa ka pa lang, na ikaw. Pero paano kung i-dispatch ang property kasi ang may-ari po, may karapatan siya na gawin ang kung ano man ang kanyang nanaisin habang buhay siya. Basta ang kanyang property ang involved. Ang sinasabi nating future property, ito po yung mga properties na yung at the time na i-donate po ay hindi pa niya kayang ibigay. O hindi pa niya pagmamay-ari. Hindi niya pa pagmamay-ari. So, yun po, So, yung mga ganito pong mga provisions, future properties na cannot be donated, dapat po aware din po tayo sa mga ganyan. Ang hirap kasi, Panyera, kapag halimbawa yung mga nag-e-expect sa atin o kaya etong araw na ito makakabili ako ng mabibili ko, nag-promise sa akin si Attorney Rina Seco na ibibenta niya sa akin yung sasakyan niya. So kung mabibili ko to next week, pwede ko na bang i-donate ito, Hindi sa pa. aking mga kapatid, ganyan. So hindi pa rin po kasi hangga't hindi mo pa siya pagmamay-ari. Although kung sakasakali man nabili mo na bagaman at wala pa kayong hindi pa registered yung property, wala naman po yung issue. The thing is ownership, Yes. Yun po ang reckoning period. By the way, yun kung po mag-a-accept ng donasyon, it's either in the same instrument na I accept, o kaya naman in a separate instrument na duly notarized at i-communicate po ninyo ito doon sa donor. Take note po na crucial po ito in terms of yung pagbabayad po ng donor's tax dahil Attorney Cam, hindi ba? Yes. Merong kaakibat na 6% ang donor's tax na binabayaran ng donor o yung nagbibigay. Although, maari po itong mailipat at kasama sa mga kondisyon ng donasyon na ito ay ibinibigay ko kay Attorney Cam pero siya na ang sasagot ng donor's tax. Of course, kailangan po itong ipresenta at kailangan naman yung original or proof of payment of donor's tax. Meron din namang makopya itong si donor, yung nagbigay dahil siya po ang hahabuli ng BIR kung sakasakali. At hindi rin po maililipat sa pangalan ni Attorney Cam ang property kung siya ang donee hanggat hindi nababayaran ang
donor's tax. Ayan. Yes, may question pa, no? Mayroon po bang mga instances kung saan po pwede pong i-revoke? Yan. Mabawi yung dinonate. So, nabanggit na ni Panyera yung unang instance kung saan merong mga kondisyon doon sa i-donate pero hindi mo ito nagawa. Hindi mo ito nasunod. So, halimbawa nga yung dinonate na property, tatayuan mo ng public school. So, hindi mo natayuan o kaya nung nagtayo ka piggery o kaya nagtayo ka ng sabong. Salungat doon sa kakaiba doon sa kondisyon ng donasyon. So, pwede pong i-revoke, no? Bawiin yung i-donate sa'yo. Instances pa na pwede pong mabawi po ang donasyon kapag halimbawa po, no, by reason of ingratitude. Ingrato ang pinagbigyan mo. Pwede mong bawiin or yung mga attempt, no, na krimen, no, kahit krimen sa kamag-anak or kaanak, kapamilya ng donor o kaya naman other acts of ingratitude. Siniraan mo si donor. Ayan. Ayan. So, meron din, Panyera, no, kapag halimbawa yung donor namatay, tas hindi niya alam, Panyera, na meron pala siyang tagapagmana. Meron siyang tagapagmana. O meron siyang anak. O, yes. Diba? Naka one night stand niya si kung sino man. Yung pala, nakabuo sila. Yes. Diba? So, maari pong ma-revoke yung donasyon. Dahil syempre, pinapaboran yung kanyang tagapagmana. Ayan. So, yun po, no, yung mga instances kung saan pwede pong mabawi naman yung donasyon. Kung kayo, no, mga donee, meron kayong chance na hindi i-accept, no, yung donasyon, meron ding chance yung donor na mabawi yung donasyon. Yan. So, importante po yan. Okay. Ayan. Ano pa bang mga kailangan pa natin? I-highlight natin na to, Anika, yung the necessity ng pagpapanotaryo. Yan. No? Kasi akala natin pag naibigay na ayos na Hindi po sapat yun. Dapat po ay pinapanotaryo po ninyo yung pong deed of donation at saka yung pong deed of acceptance kung magkahiwalay pa po sila. Yan. Dahil yun pong, kung halimbawa magkahiwalay po sila, take note, kung magkahiwalay po ang deed of donation at saka yung acceptance, yung reckoning period po noong pagbabayad ng donor's tax kasi binabayaran po ito within 30 days. No? So, mamumove din siya kung depende kung kailan po yung acceptance. Halimbawa, pinanotaryo nyo sa mas huling panahon. Ibig sabihin na after 2 weeks, 3 weeks, o after a couple of months, yun po din ang reckoning period because doon nagiging complete or ganap ang donasyon. Kaya nga po, titingnan na lagi natin yung petsa ng acceptance. Importante po yan. Kasi yung 6% doon po magkukumpita. Take note po, ang laki ng penalties and surcharges, no? Kapag hindi po ninyo nabayaran on time. Yan. At syempre, nakalimutan ko, baka mawala rin sa pag-iisip ko, no? Talakayin din natin yung sino naman yung mga hindi pwede mag-donate. Ay, oo. Di ba? No? Kasi common yan. Sa mistresses. Ayan, di ba? Napag-uusapan lagi namin ni Panyera pag dating sa real properties. Ng asawa ko. Di ba? Dinonate sa mistress ng isang spouse. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. Pag ganito pong donasyon, bawal. Take note po. Pero alam mo, Attorney Cam, doon sa donasyon sa girlfriend or boyfriend, kapag wala pong sexual relationship, for as long as ito ay exclusive property, no, ng isang tao may asawa, baka po makalusot doon. Pero pagka meron kayong sexual relationship, medyo madali na po itong habulin. Another thing, no, kapag ka po inyong conjugal ang property, kahit pa ito ay nabili ninyo bago pa kayo maikasal ni Mrs. or ni Mr., ito po ay conjugal, no? And there, especially kung ang inyong property or I would assume na ang property regime ninyo is absolute community, hindi po kayo maaari makapag-donate without the consent of your spouse or ng inyong asawa. So, importante. At saka yung sa mag-asawa po, no, bawal po kayo mag-donate sa isa't isa except for moderate gifts. So, dapat alam nyo rin po yung moderate, depende po sa inyong kakayanan. No? Kung kayo ay Attorney Cam, kahit bigyan kayo ni Attorney si Papa Attorney Cam, si Papa Kim ng Lamborghini, wala yung issue. Sana
Sana magkatotoo yung sinasabi mo, Panyera, na Pero meron tayong ganyan. kung ako si Papa Kim, mukhang ireregalo mo lang sa akin ay ano ba yun? Yung pinaka low end ng ano, ay hindi ako papayag. That is unfair dahil ang kakayahan mo naman ay mas malaki, di ba? Joke lang yun. Baka maniwala sa may Lamborghini sa wala po. Ano po siya, Mercedes-Benz. Wala din po. Ayan, at syempre ito po, no, pag-usapan din natin yung mga guilty naman po ng of course, hindi man guilty pero yung nakakommit. O kaya nagbibigay ng mga donasyon sa mga public officials pala. Ayan, yung sort of bribery, Attorney Cam, or Yes. indirect bribery. But take note po, kahit sa kamag-anak ng government or public official. Kaya yung binabanggit mo kanina, Attorney Cam, yung may question dyan. Kaninang question ba yung binasa mo kanina? Yung nagbigay sa, ano yun? Dating friend niya. Ay, oo nga. Yung yun. nabanggit natin kanina sa DZRH. Sana yung nabasa mo. Oo. Paano naman po kung nagbigay sa dating friend niya? Hindi na kayo friends? Kung kahit kayo magkaibigan noon, pero kung ang pagbibigay mo ay by reason of their office. Oo, meron kayong transaksyon. Yes. Hindi po yun. Pero kung halimbawa, Pasko, tapos may gathering ang inyong pamilya, na family friend, nagbigay ka ng isang alak, I see no reason, Attorney Cam, no, during your party. Panyera, may nakita kong alak na ang mamahal pala. Ay, sobrang mahal. May mga 300,000 kalahating milyon. Depende pala sa ano yan, Depende. Sa tagal. Yes, oo. Nagulat ako. Pero Sabi ko, take note po, meron pong meron mga palang alak na ganun? napapanis din ha, or meron din. kaya nga dapat nakapahiga, nakapahiga yung alak mo, Attorney Cam. may ganun. Para, ganun. Nagulat ako eh. Pero normally, no, yung mga magagandang klase ng alak, talagang mahal. Meron akong pinuntahan, Panyera, na daanan ko, Whiskey Library dyan sa may somewhere sa tapat ng airport, sa Newport. Bakit ako nung yung price niya, ay grabe, parang bawal matumba. Kasi pag natumba. Magandang gabi po muna kay Grabe. Tita Mimi Arillo at Tita Cecil Arillo. Sila may-ari ng Century Cellar before. Okay. Yung mga magagandang alak na masasarap na alak na naiinom dati ng mga reporters natin, Attorney Cam. Wow. Sponsored by Tita Mimi and Tito Cecil. Sayang lang nagsara na sila dahil in-stop na nila ang kanilang negosyo. Pero magandang gabi po, Tita Mimi, Tito Cecil. Yes. Ayan, pumunta dito ang mga reporters. Tinatanong. Wala daw ba? Beka naman, gano'n. Si Tess Salcedo, magandang gabi po. Ayan, magandang gabi rin kay Alfredo Oredina. Ayan, at si Jason Abulencia. Sino pa ba pwede natin Attorney Cam, etong si Ma'am Chara Abraham. Pero meron pong isang property, question. Meron pong isang property, binigay po ng tita ko ang lahat ng kanyang ari-arian sa isa niyang kapatid. Tanong ko po, may habol po ba ang ibang kapatid? Wala po siyang anak at walang asawa. Kung wala pong anak at walang asawa, wala ring magulang, may karapatan po ang isang taong single, no, na ipamigay kahit kanino lahat ng kanyang mga ari-arian, provided meron siyang naiiwan naman na kung sakaling magkasakit siya ay magagamit niya pang sustento sa sarili niya. At saka hindi po ito binigay para lokohin ang kanyang mga creditors, takbuhan ang kanyang mga pinagkakautangan. Magandang gabi din po. Cut lang kita. Kasama po doon yung kanyang panunumpa na ginawa ang donasyon not to defraud creditors. Yes, doon sa kanilang donation, no? Si Tess Zambrano, Ebon Itik Din Lorca, at si Irene Almodovar, Joy Garimbao, and Raymond Dosa. Magandang gabi po. Yes. May mga questions pa tayo ditong pahabol. Magko-commercial na ba tayo? Yes, oo. Pero bago natin nabasahin yung ating mga questions, again po, sumali po kayo sa ating Malakasya question para ngayong gabi, para manalo po kayo ng 500 pesos. Ang sasagot lang po, yes or no. Kailangan ba na may acceptance si Donnie para maging valid ang donation? Yes. Nakakasama pa rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Compañeras. Oras po natin, 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Eto na ang Ay, nagulat ako. Ay, eto na naman sila. Opo, nandito na naman po kami, ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At syempre, pinag-uusapan pa rin po natin, may kinalaman po sa
Donasyon. Yan. May question ka dyan. Sige, mauna ka, Panyera. Okay. Attorneys, may isang property po ang lolo ko na binigay sa mama ko at sa kapatid niya. May deed of donation, pero hindi po agad na transfer yung title sa kanilang dalawa. Ngayon, ibinibenta po ng tita ko sa mother ko ang portion na para sa kanya. Pwede po kaya na baguhin yung deed of donation para lalabas sa mother ko na lang binigay ang property para po iwas sa penalty at para isang title na lang yung ita-transfer? Patay na po ang lolo ko pero buhay pa po ang lola ko. Okay. Kung halimbawa po lumalabas dito Attorney Cam kasi sinasabi niya yung penalty. Ibig sabihin, hindi pa nababayaran yung donor's tax. So nangangahulugan ito na malaki-laki na ito. Kasi magkano ba yung late filing ng donor's tax? Kasi 25% surcharges, 50% kapag may fraud at 20% na interest at meron pang compromise penalty. So malaki-laki ito. So per year, malaki-laki po ang babayaran ninyo. Pero, kung sakasakali po doon kayo didiskarte na palalabasin ninyo ito na, kasi hindi nyo na po mababagay yung deed of donation Bakit? Kasi kung ang nagbibigay po nito ay ang lolo nyo, ay patay na siya, ay paano siya makakapagbigay, di ba? Ngayon, kung sasabihin po ay iba na lang, didiskarte kayo na, kumbaga bago, kung isasantabi po ninyo ang donation, kakailanganin po ninyong mag-settle ng estate. Yung property na nakuha na ninyo ng nanay ninyo at ng kapatid niya, isi-settle po ang estate. Anong ibig sabihin nito? Lalabas po na mana ang mangyayari at kung buhay pa po si Lola, kasali po si Lola. At doon sa settlement of estate, saka po maaring mag-waive yung Lola ninyo pagkatapos yung share nung tita ninyo, yun ang either i-waive or i-donate or mag-deed of sale pabor. Kumbaga ito settlement of estate with waiver at saka with deed of donation, with deed of sale. So medyo komplikado. Ang kagandahan lang dito, Attorney Cam, kung doon po ninyo idadaan, syempre, meron naman pong estate tax amnesty na mai-enjoy ninyo. Pero 6% pa rin po yun. At hindi rin po kayo makakatakas doon sa deed of donation, sa donor's tax dahil, syempre, magdo-donate si Lola, kung idodonate sa kanilang dalawa ng tita mo, wala nang problema yon kasi general ang waiver. Assuming sila na lang, si tita lang at si mama mo, yung magkapatid. Pero yung sale ay magiging subject pa rin po sa capital gains tax. Yes, ito nga may ang mangyayari. Kaakibat ng katanungan dito, may tax po ba ang donation? Sino po ang magbabayad? Again po yung binabanggit ni Panyera na 6% computed po yun ang total gift in excess of 250,000 pesos. So, ibig sabihin po, yung excess po doon, yun po yung babayaran nyo na 6%. Pero, wala pong specific kasi kung sino ang magbabayad nito. Actually, pwede po kayo mag-usap, no? Either donor o kaya po giver, pwede po na magbayad ng donor's tax. Yes. Ang expectation po talaga by the phrase itself, donor's tax, tax doon sa karapatan mo na ipamigay ang property. So, ibig sabihin, si donor ang dapat magbayad. Pero again, wala pong prohibition. Wala pong prohibition na ipasa yung karapatan na ito. Kaya lang, ang hahabulin po nito, si donor. At hindi po makukuha, hindi malilipat ni Donnie yung pinagbigyan yung property hanggat walang bayad yung donor's tax. Pero ang nangyayari po kasi dito, kung halimbawa ako yung donor, tsaka si Donnie talaga ang kating-kati na makuha yung property, di ba? At siya naman ay magbe-benefit doon, pwede bayaran ni Donnie. Kung ikaw nagbibigay, ibigay mo na, kumbaga, ikasama na sa pagbibigay mo na, ikaw na ang bahala sa donor's tax, sagutin mo na yan. Para naman maipalit. Kasi total naman, no? Ikaw, pinagbigyan, ikaw ang may, kumbaga, ikaw yung may obligasyon at may interest na mailipat sa iyong pangalan yung property. Ngayon, kung mahal ka talaga ng donor. Okay, usually sa mga parents. Yes. Minsan, sila na po pati donor's tax ay talagang sinasagot na nila. Yes, oo. Okay, may question pa dito, Attorney Cam. Okay. Ito. Attorney, mga attorneys, buhay pa po ang mother namin. Pero gusto na niyang i-transfer sa amin magkakapatid. Ano po ba ang mas maganda? Deed of sale, deed of donation? Pareho lang po yun Pero may advantage, di ba? Or sabi nga dito, o kaya po last will. May mga iba-ibang implication. Yung will kasi, kumbaga, donation mortis causa to take effect after death. Again po, ang advantage nun, syempre,
yung masasubject pa doon sa yung 5 million, nababawasan pa ng gano'n. Sa deed of donation ay ano lang, 250,000 lang. No? Capital gains ay wala pong diskwento. Pero again, yung full amount. 6% po. 6%. O kahit ano man po doon ang gamitin nyo, 6% pa din. Doon lang nagkakatalo sa may 250,000 na donation. Assuming wala pa siyang ibang donasyon na nagagawa for that year. No? Yes. Yung ano naman, yung sa pamana, ay syempre, magsasubject pa muna ito doon sa mga standard deduction, no, na binabanggit po ng batas. Sabi niya, attorneys, what about po yung lupa na binigay ng may-ari sa tenant, namatay na po yung tenant? No. Eh kung halimbawa po ito, donation, at ito naman ay nagkaroon ng valid donation, ibig sabihin, it is in writing, duly notarized, and accepted. And such communication such acceptance was communicated, no, during the lifetime of the donor. Ibig sabihin, noong buhay pa yung donor, yung nagbigay, ibig sabihin, naging ganap na po yung donasyon. And therefore, no, kung namatay na yung tenant, yung kanyang tagapagmana ang sasalo or bahagi ito ng mamanahin ng mga anak ni tenant. Pero kung hindi po valid ang donasyon o hindi naging ganap, hindi nagkaroon ng valid acceptance at kaya hindi ito na i-communicate doon sa nagbigay, wala pong bisa itong donasyon na ito. And therefore, babalik po ito doon sa pagmamay-ari. Ibig sabihin, actually, hindi naman nawala Mananatili po ito sa pagmamay-ari noong dapat sana'y donor dahil hindi po effective, hindi po valid yung donasyon. And therefore, kung namatay na po yung tenant na gusto sanang pagbigyan, ay wala pong mangyayaring paglilipat o pagmamana ng property na ito dahil in the first place, hindi po nalipat ang pagmamay-ari nito doon sa tenant dahil hindi nga po valid or hindi naging ganap o hindi naging complete ang donasyon. Ayan. Papaano po kung halimbawa hindi po alam na may-ari na na-donate ang kanyang property? Ayan, ano po ang gagawin? Pag hindi mo alam. Baka ito yung, halimbawa Panyera, meron akong experience na ganito, no? Nalimutan? Hindi nang nalimutan. So, pinatago yung titulo, Panyera. Diba? Doon sa mga kamag-anak. Tapos, especially kapag may nagmaniobra, kung ganon. Halimbawa po, sa OFWs po, no, pinapatag yung titulo sa nanay. Tapos, dinonate ni nanay doon sa kanyang isang paboritong kapatid. Paano na? Ayan, no? So, pag mga ganito po, pag meron pong involvement ng fraud, yung panloloko, ayan, pwede pong mahabol yan. Mistake. Lalo kapag naipatitulo dun sa kaya lang kasi, importante, no? Kapag po ikaw, OFW, bibili ka ng property. Ito, yan, lagi natin sabihin. Diretso na po sa pangalan ninyo. Wag nyo na, special power of attorney lang po, na bilhin, or kasama na yung kasama na din yung magbayad at pagpaprocess ng payment taxes at pagpapalipat ng titulo sa inyong pangalan, wag sa pangalan noong kung sino man, no? Diretso na po sa inyo para hindi kayo magkaloko-loko at from time to time, manghingi po kayo ng update kasi iba akala, tiwalang-tiwala, no? Yan pong mga pagtitiwala na ganyan, hindi naman po sa tinuturuan ko kayo na maging praning, pero sa pagtitiwala po ng ganyan, yung full trust, no? Ayan po ang madalas na nabibreak. Yan. Yes. Ayan, meron pa bang pahabol, Panyera? Si Miss Chara Abraham, sabi niyang ganon. Halimbawa po, ate ko, single, may apartment at inadapt niya ang nephew ko, 2 months pa lang ang edad pero hindi dumaan sa korte. Pwede po ba ang kini ng nephew ko pag wala na ako? Hindi po naman po ito hinihingi kasi tanggap naman naming magkakapatid. Dapat po ba may deed of donation para valid at legal? Pwede po bang verbal lang? Hindi nga pwede ang verbal donation. Ngayon, yun pong mga ang tawag, naging pamangkin by virtue of yung simulated birth, wala po yung bisa ang donasyon and therefore, yun pong batang sa Bisaya pa sinagop, no? Sinagop. Na inalagaan ay hindi po siya tagapagmana noong nag-ampon sa kanya. That is of course, no, assuming may maghahabol. Kung walang maghahabol dito at walang question sa kanilang relationship, di wala pong issue, no? Nagkakaroon lang ng issue kapag may naghahabol. Ayan. Bago tayo bumati pa at magbigay pugay sa mga nanonood sa atin via digital platform sa Facebook at saka sa YouTube, eto muna. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti? Ito na!
Para sa ating katanungan para sa Malacash promo, ayan, yes or no lang po, kailangan ba na may acceptance si Donnie para maging valid ang donation? Ang sagot po ay yes! Siyempre. Kaya naman congratulations, ang ating winner ay walang iba kundi si Miss Ann Berry ng Cavite. Congratulations sa iyo. Miss Ann Berry. Ayan, salamat Berry po. Ann. Berry Ann. Gael, yung question mo, sasagutin ko na lang offline. Ha? Yes, maraming salamat. Pahabol na greetings Or po tayo, off the air. Panyera. Magandang gabi po sa inyo sa mga taga IBP Marinduque at syempre mga taga General Santos City, mga taga Cebu, lahat na at saka taga Palawan. Batiin ko lang po si Mama Jovita at Papa Will, lagi nanonood sa atin. Thank you so much. At nakasama niyo po, no, Joy Grimbaw sa nanonood po sa may Michigan. Ayan. Sa Michigan, USA. Magandang gabi po sa inyo. Yes. Wala na bang bagyo dyan sa inyo? Nagbagyo din sa kanila. Dito sa amin po meron, pero walang signal dito sa Metro Manila. Yes. Hanggang Thursday pa po ang ulan, Naku po. kaya ingat at syempre magdala na din ng inyong mga emergency bags. Yes. Kasama nyo pa rin po, no? Nakasama nyo sa ating programa. Ako po, si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kasama rin po sa ating technical, si Het Del Moro para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras po natin, alas 7:31 ng gabi. Dos Compañeras.